Come Holy Spirit sa mga mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Sa mapagpalang araw po ngayon ng Sabado at gabi na nga po, pero huwag natin sayangin yung opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. At yung gospel po ngayon ay hinangon natin kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 13 at 11 hanggang 32. Napakahaba po na itong istorya ito sapagkat ito ay istorya ng alibughang anak. Pero pagdidiinan po natin sa oras na to yung tatlong karakter doon po sa alibughang anak. Sabi ko dito, kapatid, nang nalustay na niya ang kanyang mga kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyon. Nagdalita siya na mapag-isip-isip ang kanyang ginawa. Nasabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Sa gospel, kapatid, makita natin doon sa unang bahagi, itong bunsong anak ay lumapit sa kanyang ama at sinabi niya, Tatay, kukunin ko na yung aking mana. Bagamat matinding sampal ito para sa kanyang ama sapagkat siya ay buhay pa noong mga panahon na yon. Pero pinahintulutan ng ama na ma-experience ng anak kung ano ba talaga yung buhay ng nawawalay sa ama. Kaya ibinigay ng ama ang kanyang mana at itong bata na to ay nagpakalayo-layo. Ibinenta ang kanyang ari-arian, nagpakasasa, naglasing, nagsugal, ng babae, o baka nag-drugs pa to ng time na yun. Ang problema, nung time na naubos na yung kanyang pera, dumanas siya ngayon ng paghihirap. At ang matinding eksena pa nito, makita natin doon sa isang sitwasyon na kung saan maski yung baboy, pinagkaitan siya. Bakit? Kasi yung pagkain na para sa baboy ay hindi pwedeng ibigay sa kanya. Naging tagapag-alaga siya ng baboy. Yung pagkain na pwede niya sanang kunin doon sa baboy ay ipinagkait pa sa kanya. Kaya nung sa kanyang pagkakahirap, nagbulay-bulay siya, nag-isip-isip siya. Sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, ang mga alila doon, kahit papano, ay kumakain ng tama sa oras. Kaya ang sabi niya, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko, ituring mo na lamang po ako na isang alipin at huwag niyo na ako ituring na isang anak. Kaya nagbalik loob ang bata na ito at pumunta sa kanyang ama. Pero pakita natin dito sa eksena, kung babaybayin natin, papalapit pa lamang itong bata na ito, papalapit pa lamang itong bunso na to, at nung nakita siya ng kanyang ama, hindi na hinintay ng ama na lumapit itong bata, bagkus sinalubong na ito ng kanyang ama. Agad-agad niyakap, sinuotan ng singsing, binigyan ng sandalyas, at binigyan ng robe. Wari bagang sinasabi ng ama, nagbalik ang aking anak na ito na matagal nang patay. Ibigay sa kanya, ibalik sa kanya kung ano man yung nawala sa kanya. Una natin pagbulayan, yung nagawa ng bata, yung nagawa ng bunso. Unang-una, napakahirap po talaga ang mawalay sa ama. Bakit? Sapagkat mapapariwara ka, mawawalan ka ng guidance. At ito po yung nangyari doon sa bunso. Nung pinili niya na mawalay sa ama, hindi niya na-control yung kanyang sarili. Napariwara siya, naghirap siya, nagdusa. Pero sabi nga doon sa paborito natin verses, doon sa 2 Chronicles 7:14, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, nanapin ako at talikdan ang kanyang kasalanan. Diringgin ko siya, patatawarin ko siya, at ibabalik ko sa kanya ang katiwasayan na nawala sa kanya, o ang lupain na wala sa kanya. Kaya nung nagbulay-bulay itong bata na to, nung nagbulay-bulay siya, tabagtanto niya, nagkamali ako, babalik ako sa aking ama. Ito yung magandang naging puso ng bata na ito. Ito yung naging magandang puso ng alibughang anak. Inaccept niya yung kanyang pagkakamali. Tinanggap niya yung kanyang kamalian. At agad-agad na tumindig siya at bumalik sa kanyang ama. Kapatid, maaaring ikaw, ako, ang alibughang anak sa mga oras na to, na nagkamali, nagkasala. Ano lang ang requisite? After natin magbulay, kailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. At kailangan natin magbalik loob sa ama. At tunay nga naman, sa kanyang pagbabalik sa kanyang ama,
ibinalik sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Ibinalik siya sa pagiging anak ng Ama. Pangalawa natin pagbulayan ay yung katangian ng Ama. Ihuli natin yung katangian ng panganay. Ang katangian ng Ama, hindi siya nanumat. Hindi niya sinabi, walang iya kang anak ka, babalik-balik ka pa rito. Pero kung tayo sigurong ama to, sisisihin natin yung bata, papamukha natin sa kanya na nagkamali siya. Nakakapaluin pa natin, hatawin natin, gulping natin itong bata na to. Pero ang katangian ng isang amang nagko-comfort, isang amang nagpapatawad, at isang amang totoong nagmamahal. Kaya nung nakita niya, sabi niya, ang anak kong ito'y namatay na. Ang muling nabuhay, nawala, ngunit nabalik. Kaya hindi na inaksaya ng ama na ito na hindi niya mayakap at hindi niya mahagkan at hindi niya na inayaan na mawalay at mapariwara muli ang bata nito. Kapatid, ito yung gustong ipaalala sa atin. Ganito ang amang nasa langit, na every time na nawawalay tayo sa kanya, every time na nagkakamali tayo, every time na nagkakasala tayo, nawawalay tayo, hinihintay tayo ng ama at sa pagbabalik natin, iyayakapin niya tayo. Sasabihin niya, anak, matagal kang nawalay, narito ka na, hindi na kita paalisin. Anak, matagal ka nang namatay, pero dahil sa pagmamahal ko sa iyo, muli kang mabubuhay. Ang katangian ng ama ay tunay ng totoong nagmamahal. At tama, yung pagmamahal ng ama, lagi natin maalala na naririyan lamang siya. At nawa maging katulad ng pagmamahal ng ama, ang pagmamahal natin sa ibang tao. Ano naman yung pangatlo? Yung katangian ng panganay. Kapatid, doon sa eksena, nung nakita na netong panganay na nagkakasiyahan sa loob, nagtanong siya doon sa isang chismosa, doon sa isang marites, anong nangyayari doon sa loob? Abay, sabi nitong lalaki, abay, sabi nitong alagad, yung tatay mo, dumating yung kapatid mong naglustay, inubos yung pera, ayun, pinagparty. Yan ang mabigat. Kung ikaw kaya siguro si Marites nung time na yun, di ba? Ano kaya sasabihin mo doon sa panganay? Ganun ba sasabihin mo? Oy, nilustay nung kapatid mo, nandoon, nasa loob kasama nung ano mo. Gagatong ka ba? O baka pwede ka rin sasabihin doon sa panganay, oy brother, nandoon sila nagpa-party sapagkat patay na yung kapatid mo pero muling nabuhay. Nawalay pero muling bumalik. Nandoon, sumama ka doon. Pero kaya, anong nangyari? Yung itong panganay na to, nagtampo, hindi siya pumasok, hindi siya nakijoin sa party. Nandun siya sa labas noong time na yun. Pero nung ginawa ng ama, hindi na naman inaksaya ng ama ang pagkakataon. Dagli na naman siyang lumabas doon sa panganay. Hindi, bumalik yung isa, pero hindi niya rin inayaan na mawalay itong kasakasama niya. Ganun ang ama, patas, fair. Sabi niya, sabi na itong panganay, kahit kailan, hindi mo man lang ako napagkatay ng matabang tuba para sa mga kaibigan ko. Pero napakaganda po ng tugon ng ama. Sabi niya, hindi ba't ang lahat ng ito'y sa'yo? Sabihin ko, ikaw yung panganay, lahat pala ng blessing na to, akin. Kailangan ko lang i-maximize, pwede ko palang gamitin ito. Pwede ko palang ikatayin itong baka, habagat akin pala ito ibigay sa akin ng ama. Pero nung time na yun, nakita niya yung kakapiranggot na pagsasalo-salo para doon sa kanyang kapatid na nawalay. Sabi ng ama, lahat ng ito'y sa'yo. Diba? Pero ito po yung pinaka magandang tanong sa araw na to. Ito yung tanong sa iyo at sa akin. Kasi tayong mga mananampalataya, tayong nagdadasal, tayong mga nasa Panginoon, ano kaya ang tugon natin? Kung may mga kapatid tayong nagbabalik loob, kung may mga kasamahan tayong nagbabalik sa charismatic movement, sa Cursilio team, kung may mga kasamahan tayong nagkamali, nakakulong, at ito ngayon yung nagbabalik sa lipunan, ano kaya ang tugon natin? Ang tugon kaya natin? Magmamaktol tayo sa Diyos. Lord, salbahan yan. Gago yan, walang iya yan. Bakit pinapayagan mo pa na nandito yan? O baka naman pwedeng papasok tayo sa loob ng palasyo ng Ama. Sasabihin natin, kapatid, welcome back. Mahal na mahal ka namin. Makikiparty tayo, magse-celebrate tayo. Nang sa ganon, makikita ng bunsong na nawalay
na hindi ko nahahayaan ang opportunity na ipinagkaloob sa akin ng Ama, at hindi ko na rin papayagan na mawalay sa aking mga kapatid na ito. Kapatid, big question for this night. Papasok ka ba sa loob ng palasyo para makasamang makaparty yung mga kapatid nating nawalay? O mananatili ka doon sa labas dahil ayaw mong makasama ang mga taong napariwara, nawalay, nagkamali, nagkasala? That is the big question for tonight. Muli, tinatanong ka ng Diyos, papasok ka ba o mananatili ka sa labas ng palasyo? Bye-bye.